Mga kabiyahe, so for today's menu, syempre, ito kakaiba to dahil tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng merienda at ito ay ang butche. Pero ito is pwede po siyang gawing butche or pwede po natin lagyan ng ibang palaman siya. Okay, so right now, yan magpakulo muna tayo ng munggo. Ang munggo na yan is lalagyan lang po natin ng asukal. So depende po sa munggo gagawin nyo. Dahil depende rin po sa dami ng gagawin natin. So, at least yung isang supot po na nabibili natin sa munggo, pwede na nating ilagay yan. At least yung 3 cups or 3 tablespoon of sugar, pwede po natin yan gawin. Luto lang natin, ilaga lang natin yan. At yan, ipapalaman lang natin naman yan. So, lagay lang natin sa munggo at iluto lang ulit. Pag napalambutan natin, pero pwede natin isabay dahil nakalimutan natin isabay sa munggo yung sugar. So, iluluto lang natin ulit yung sugar at pakuluan lang natin. Medyo kailangan lang nating tunawin yung sugar dahil hindi po magpapantay ang lasa niya pag hindi natin tinunawan ng tubig. So, mas maganda is anuhin natin. And syempre, pag magtutunaw kayo ng sugar, is much better yung medyo mainit siya para matunaw agad. Ayan, lutuin. Tapos, pagkatapos nating iluto yung munggo, is pwede na tayong luto ng ating dough or gumawa ng ating dough. So far yan, ganyan-ganyan ninyo lang yan. Hanggang sa matuyo yung munggo natin, pwede na yan. Dahil yan ipapalaman natin. So, kailangan medyo tuyo. Pero wag nyo susunugin. Kailangan mahinang-mahina lang po yung apoy ng ating munggo para hindi siya maglasang sunog. Okay? So, ganyan lang po ang paggawa ng ating palaman. Ayan. Pag kulang pa, dagdagan lang natin. Mas maganda kung mainit na tubig para at least madali siyang matunaw or maging pantay yung consistency ng ating lasa ng sugar. Yan. Tayo lang natin matuyo at pag natuyo siya, pwede na yan. Okay, so after this, yung dough naman natin ang gagawin natin. And ang gagawin po natin is yung munggo and yung keso. So, masarap din kasi yung kesong palaman. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng ham, anything na pwede nyong ilagay sa pwede rin naman ng hotdog, depende. Pero yung ang butchi talaga na is yung munggo. Okay, so yan, gagawin na natin yung dough natin. Rice flour, may nabibili po yan sa palengke, kalahating kilo, marami na pong magagawa. Ayan. And yun, advice ko lang dahil sa ating experience, kailangan po is medyo dahan-dahan lang ang tubig. Huwag natin bibiglayin yung tubig. So, paglagay natin ng tubig, i-mix na natin. Much better kung yung kamay po yung pang mix natin. Kasi medyo mahirap po siyang ihalo ng kutsara. So, ayan. Yung sugar natin, ilagay lang din at ulit natin sa tubig. Para at least ay maging pantay po yung lasa niya. Kasi pag yun nga, inalo mo, hindi siya nagpapantay. Pero okay din naman na ihalo lang natin yung sugar natin. Para, ayan, medyo nag-ano tayo ng una dito. So, sumobra yung ating tubig. That's why bumili ulit tayo ng dough para madagdagan. Kasi, yun nga, pag sumobra kayo sa tubig, lalambot siya at hindi nyo na po maimo-mold. Yun po yung kailangan yung tandaan. Kailangan daan-daan lang po tubig. Ayan. Oo. So, para parehas, kailangan ganon sugar. Pero konti-konti lang po yung paglagay ng tubig para hindi po siya lumambot. Kasi lalambot po yan pag yan po is nasobrahan sa tubig.
and kailangan nyo ng dagdagan ng rice flour pag sumobra kayo sa tubig. Okay, so yan ang paggawa ng dough. Yan, medyo sumobra ako dyan. So, ang ginawa ko na lang is dinagdagan ko na lang. Pero, yun nga, gaya na sabi ko, kailangan konti-konti lang. Huwag ganyan po. Kailangan yung ano lang. Kasi yan palang rice flour is sa huli siya sumisip-sip. So, akala nyo hindi pa ano yung tubig. Nung pala is na sip-sip na po yung tubig niya. So, yun ang gagawin nyo. Konti-konti lang yung tubig. Ayan, dapat mamasahin nyo na yan ng inyong kamay para yung dough natin is maging tama lang po. Para mabuo natin yung dough. Okay, so yan. Lagay lang tayo kung kulang pa, pero pag sobra na is yon, kailangan natin na ano. Ayan, sumobra ako dyan sa tubig na yan. So, kailangan is dahan-dahan lang talaga. At least sinaranasan natin para hindi kayo magkamali. Dahil mapapabili talaga kayo ng rice flour ulit pag sumobra kayo sa tubig. Yan. Okay, so after this, yung ano na natin, pag mold is madali lang naman. Okay, so yan, imo-mold lang natin siya ng pabilog pag nakuha na natin yung consistency ng ating dough. Yan, kailangan ganyan lang po yung ano niya. Tapos kung ano naman, kung may sobra kayo na rice flour is ipagulong nyo siya para kung medyo malambot, pagulong nyo po siya para medyo hindi malambot siya. Yan, so ang bali ang ginawa na natin yan, naipalaman na natin yung munggo saka keso. Hindi na natin naipakita sa camera yata yung iba. Pero yan, may mga, ayun yan, hindi pala kasi nakita. So, isasarado nyo lang siya, kailangan wala kayong makitang munggo, and then, saka nyo bibilugin sa palad nyo. Yan po isa magkaiba, munggo saka keso ang ginawa natin. Kung may keso kayo na quick melt, mas maganda. Since itong linagay ko is yung pangkaraniwang keso lang, pero okay naman siya, yung kinalabasan. So, ganyan lang. Itong nagawa natin na to is kalahating kilo lang, pero almost 10 pieces yata yung nagawa natin or mahigit pa sa kalahating kilo. So, marami talaga siya magagawa. Merong malaki. And FYI po, ito is lalaki pa. So, depende sa inyo kung gagawin yung pang negosyo. Kailangan bumili po kayo ng measuring cup para hindi po kayo malugi sa size. Para pantay-pantay po yung size niya. Kasi kung wala kayong measuring cup, kagaya ng sa akin na ito lang naman kasi pangkain lang naman po ito. So, hindi na po namin kailangan ng measuring cup para sa size. Para sa size lang naman po yon, yung pag ano ng bilog. Pero kung paninda o gagawin yung pang negosyo, much better na may measuring ano po kayo, equipment para sa ayan. So, half kilo lang po yung ginawa natin. So, pagkatapos po nito, bubudburan na po natin ng chia seeds yan. So, i-roll lang po natin yung chia seeds bago natin iprito. Yung chia seeds, may nabibili rin po yan. Parehas lang naman po ang bilihan yan sa mga dry goods. Yan, since konti lang yung nabili natin chia seeds, pero ano naman, tama naman yung ano niya, yung budbud niya sa ginawa ko. Ayan, ganyan nyo lang. Pero mas maganda, i-roll nyo yan. Ayan, yung mga chia seeds para kumapit. Ayan, ganyan. Ganyan lang po ang gagawin nyo. And then, ready to fry na po ito. Ang pag-fry po nito is mas maganda, lubog. Pero kung hindi naman lubog, kasi pag lubog po ito, maraming mantika talaga magagamit nyo. So, much better. Lubog siya, pero kung hindi naman, okay lang dahil pwede nyo naman siya ibaligtad. And, FYI ulit, medyo mabilis siya maluto. So, kailangan lang po ng mahinang apoy sa pagpriprito nito. Dahil, yun nga, baka masunog siya. So, much better, hinaan nyo lang yung apoy niya. Ayan. So, ilan ang nagawa natin? Siyam. 9 pieces na medyo malalaki po ito. May malalaki.
So, sa kalahating kilo, 9 pieces. Depende kung paninda, medyo dadami pa yan dahil lilitan nyo. Yung munggo, pwede nyo damihan dahil yung nabibiling munggo lang naman is marami na po yun pag pinakuluan nyo. So, pwede nyo pong damihan yung munggo para mas maraming palaman kung paninda nyo po. Pero pwede nyo po rin lagyan ng ube, halaya, yan. Yan yung mga pwede nyong ipalaman na napakasarap po pag naluto ito. Kasi yung ube halaya pag sinama nyo po rito is masarap na masarap po siya. Talagang lalasa siya. Ayan. So nire-ready lang natin yung mga chia seeds para hindi siya malaglag sa mantika. Kasi much better yan. Pag niroll nyo yan, didikit na po yan sa ating dough. Ayan. So ready na po for frying to. And after this, yon, meron tayong taste review para sa ating niluto. Yun. So, kung makikita nyo, niro-roll ko ulit sa chia seeds. Yan. Medyo maganda na po yung pagkabilog niya. And after this, yon, iluluto na natin sa ating kumukulong mantika pero medyo mahina lang po ang apoy. Remember that para po hindi siya masunog. Dahil ito, malambot naman po siya. So, hindi na kailangan ng malakas na apoy. Pag nakikita nyo medyo brown na siya, okay na po yan. Okay, so let's do this. Fry na po natin. Okay, so ito, niluluto na natin. Medyo tinagilid natin yung ating kawali para matipid sa mantika, para lumubog siya sa mantika. Pero like what I've said, pwede naman siyang hindi ilubog sa mantika dahil pwede naman natin siyang ibaliktad. Parang kaparehas din ng mga niluluto natin na pangkaraniwan. Pero yun nga, mas magiging madali yung trabaho natin kung nakalubog dahil isang salangan lang siya. Kaya kung katulad yan. So, yung non-stick, mas maganda pong lutuan dahil ito, medyo hindi na siya non-stick, kaya dumidikit na siya. Pero ayan, lutong-luto na po yung ating butche. Merong keso at merong munggo na niluto natin. So, yung medyo maliliit yun po yung keso, pero yung malalaki yun po yung munggo dahil mas marami po tayong palaman ng munggo. Pero yun nga, kung merienda lang po ang inyong hanap, ay ayos na po ito. Dahil ito is napakasarap dahil kami mismo ng pamilya ko ay natikman po ito. Napakasarap po siya. Ayan, lutong-luto na iba. Kung mapapansin nyo, isa luto na siya. Ready to cook, ready to eat na yan. Papalamigin lang natin. And after that, yon, okay na po siya. Yun. Kung mapapansin nyo, dumidikit kasi nga hindi non-stick yung natin, yung pinaglutuan na natin dahil sobrang daming mantika po kailangan yan pag palulubugin nyo sa mantika. So ayun, luto na isa. And sabi ko nga, ang nagawa natin sa kalahating kilo ng rice powder is 10 pieces na medyo malalaki sa kamao. Ganyan po kalalaki yan. Pero kung paninda, pwede nyo po siyang liitan or pwede nyo pong parehas pa rin. Dahil ang rice flour naman, mura lang. Nasa 50 pesos lang naman po ang kalahating kilo ng rice flour. So, murang-mura. Pwede nyo po siyang itinda ng kahit 5 piso isa. So, or 10 piso isa. Dahil medyo malaki naman na. Okay, so taste review tayo mga kabiyahe. So, eto na. Let's do this. Mga kabiyahe, so nagbabalik tayo. Ito, mag-jet taste test tayo. Dahil medyo naubos ko na to kasi nawalan yung mic natin. Pero i-ano natin yung recording natin para sa taste test. So, bali binuksan ko na to. Yung ating cheese. Ayan o, cheese siya. Labas na labas ang cheese niya. So, okay na okay yung lasa niya. Ayun o. Depende po sa inyo kung anong gusto niyo ilagay. Panoorin nyo lang video ko kung paano ko gawin tundo ng ating butche. Ayan, butche yung tawag dito.
Pero kakaiba to kasi may cheese siya. Harap. Malinamnam yung cheese niya. So, yun ang lasa ng cheese, ha. Malambot na malambot siya. Anyway, payo ko lang kasi yung una natin ginawa nito, medyo nasobrahan tayo ng tubig. So, hindi siya mabubuo pag sobra ang tubig. So, kailangan nyo, dahan-dahan lang talaga yung paglagay ng tubig. Dahil, hindi nyo siya mabubuo. So, ang gawin nyo, konti lang muna, lagay ng tubig, then, saka nyo halu-haluin. Papakita ko naman sa video yan. So, malalaman nyo. Okay. So, hindi ko alam kung ano yung munggo pa rito. Dahil nakain ko na nga. Anyway, yun. Ito, yung munggo. Yun. Ayun, oh. Malambot na malambot. Para siyang tinapay na ano lang. So, gawin nyo to pang negosyo, pang ano. Saka isa pang tip sa gustong pang negosyo to. Bumili kayo ng measuring cup para pare-pareho yung size niya. Okay? Sa munggo yan, mga kabiyahe. Masarap. Munggo natin, nasa video rin kung paano natin gawin, paano natin lutuin. Dahil iba yung pagluluto ng munggo sa pagluluto ng sangkap natin. Kung munggo yung gusto nyo, kasi usually paninda munggo, lambot siya. Usually ang laman niya munggo. Pero kung depende sa inyo, kung lagyan nyo ham, hotdog, cheese, depende sa inyo yan. So, pang negosyo to. Anyway, pang merienda namin to. So, yun. Tip ko lang sa inyo yan. Okay, so maraming salamat po. Paki-comment lang po ang inyong lugar kung saan kayo para malaman namin kung saan nakabutong video to. Maraming salamat. Merienda time.